saan maririnig ang mga huni ng ibon, ang bawat bugso ng hangin, ang bawat agos ng ilog, at ang mga palaspas ng dahon. May mga makukulay na bulaklak at mga punong may bungang ubod ng tamis. Masaya, masigla, makulay, mahinahon. Ito ang buhay ng mga taga San Antonio. Ngunit, paano nga ba nabago ito? Sisimulan na natin ang isang kabanata ng ating alamat. Ako si Basilisa, ang pangalan. Ako naman ang sumunod kay Basilisa, si Adriana. Si Esther, ang bunso. At kami, mga anak ni Godpangil. Kilala niyo ba siya? Sino? Si Godpangil. Siya ang aming ama. Siya ang hari, pinuno. Siya ay matapang at mapagmahal. At kami marininda ang kanyang mga dalagang hiyas. At ibinatay sa pangalan ng tatlong mga dilag ang pangalan ng kanilang lugar. Bae, Basilisa, Adriana, at Esther. Sa di kalaunan ay nagpatayo ng simbahan si Gatpangil. Maraming mga tao ang tumulong. Dahil sa pawis, sa pagod, sa malasakit ng mga mamamayan, napatayo ang simbahan. Ang simbahan ng Bae. Simula noon, marami na ang mga taong nagpabinyag at kumilala sa Diyos. Isang araw, sa di inaasahang pagkakataon, nabalot ng lungkot ang lugar ng Bae. Ilang taon niya akong pinalagaan. Binigay niya ang aking mga pangangailangan. At ngayon, Wala na siya. sino? Ang aking ama, si Godpangil. At nagluksa ang buong bayan sa pagkawala ng kanilang pinuno. Ilang araw, buwan at taon din ang lumipas bago muling nagkakulay ang lugar ng Bae. Muling nabuhay ang mga ngiti sa labi ng mga tao. Muling sumigla ang bayan. Sa isang mapayapang linggo, nagsidatingan ang mga tao sa simbahan. Sila ay makikinig sa misa hanggang sa may dumating. Dumating? Dumating! Dumating ang sugo ng mga prinsesa. Mahabaging pura, pinapasabi ng tatlong prinsesa na huwag munang simulan ang misa. Hindi naman sila magtatagal. Magbibihis at patutuyuin lamang nila ang mahahaba nilang buhok. Maatala ka, Misa. Ay, napakatagal. May sira ang buhay ng buhay. Nasa na sila, nasaan na. Hindi maaaring natala ang iyong Misa. Ngunit, ang kura ay hindi nagpapigil. Sinimulan niya ang misa kahit wala ang mga tatlong prinsesa. Hindi naglaon, dumating din sila. Hindi pwede mangyari ito. Dahil hindi nga sinunod ng kura ang utos ng mga prinsesa, ay labis na nagalit sila. Asa lang ang aking kanang kamay? Pwede. Wala lahat ng awat. Ang lahat ng kawal, hindi maaaring sakupin ng mga banyaga. Ang bagay, hindi na kaya. Pakulo ang kura. Ngayon na? Ngayon na? Ngayon na! Now na! Ang kura ay ikinulong kahit masakit man ito sa kanyang damdamin. Nakakalungkot, ngunit siya din ay pinalaya matapos ang maghapong pagkakakulong. Bilang Misa sa bayan ito, ako ay kanilang pinahiya. Pinahiya! Pinahiya? Oo, pinahiya. Yaong luhang nagsasabing naduhagi ang simbahan, hinamak ang kabanalan, sagisag ng kautusan, Sa tanong ng isa ko, nilupig ng kalipitan, naglakad na naglakad ang kura hanggang sa marating niya ang dalampasigan. Pura, 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 saan po ang inyong punta? siguro
Nagpatuloy ang pamamangka ng kura. Sagwan sa kanan, sagwan sa isang dako. Isagwan mo, sundin ang iyong puso. Ang hindi alam ng kura ay nakikita siya ng dalawang mangingisda na umiiyak at patuloy ang kanilang pagmamasid hanggang sa Bilisan ang pagsagwan. Huwag iingon sa bayan ng bulan. Sa bayan ng bulan, sagwan! sa kalagitnaan ng pangyayaring ito ay itinapon ng pari ang kanyang mga sandalyas sa umaalong karagatan at biglang kumulog. Lumagundong. Nakakatakot! Dilubyo! Undos! Undos! Dilubyo! At biglang lumingon. Lumingon sila at hindi sinunod ng dalawang mangingisda ang bili ng paring huwag lumingon. At dahil dito, Lumubog ang simbahan! Ang mga tao! Nagsipagpuhan! Nabaon! ang ilang saglit pa, lumubog ang simbahan kasama ang mga taong nailibing ng buhay sa ilalim nito. At kinabukasan, tuluyan ang humupa ang dilubyong naganap. Ang dalawang mananagwan ay nakaligtas, ngunit ang kura ay hindi natuntun. Babalik lamang ang ganda ng lugar ang dapat sa makakapan. Mahabang panahon! At saan kaya pumunta ang tatlong prinsesa? Ako, isang panganay, mapagwan sa mga. Ako si Ariana pangalawa, napunta sa Mayondo. At ako naman si Esther ang bunso, napunta sa Cebu. Babalik lamang ang tatlong prinsesa kung ang mga mamamayan ay natuto na kung paano sila sambahin at kilalanin bilang mga engkantada ng lupa. At dyan, mga bata, nagtatapos ang ating kwento. Wala ba kayong mga kamay? Okay, so may mga tanong ako sa inyo, mga bata.